Yo Explorers! Ang pin location natin ngayon ay ang Barangay Solo, Mabini, Batangas. Puntahan ito ng mga turistang gusto mag-beach, island hopping at scuba diving. Kaya naman, dito magsisimula ang ating mga bagong missions. Speaking of, Ito ang ating 3 missions of the day. Mission 1. Uy, gusto ko to, maglalaro sa beach. Mission 2. Ginto, treasure hunting ba to? Naintriga tuloy ako. Mission 3. Wow, extreme sport. Gina-G ako dyan. ready na ba kayo Explorers? Samahan niyo ako. Tara G! Andito tayo sa beach ng Barangay Solo, Mabini, Batangas. Tapos kung makikita nyo, medyo gray yung sand. Tapos medyo mababato. Sa mga nabasa ko, ang mga beach dito sa lugar na to ng Batangas ay nabuo daw dahil sa pagputok ng mga kalapit na bundok, tulad ng Taal Volcano. Ayan o. Ang linaw ng tubig. Gusto ko na mag-swimming pero di pa pwede dahil meron akong kailangan gawin na mission dito sa lugar na to. Sikat yung mga water sports dito. May nag-windsurf doon, may free diving. So, feeling ko makakita ako ng atleta dito. Lakad-lakad tayo. At tanawin natin si Kuya. Magandang araw, Kuya. Ano itong nililinis ninyo? Yang gamit po to sa windsurfing. Windsurfing? Opo. Ay, ibig sabihin, atleta ho kayo. Yan na. Sakto! Kasi naghahanap ako ng atleta. Miguel, anong pangalan? Denver. Isang windsurfer si Denver John Castillo na dito rin nakatira sa Barangay Solo. Pero hindi niya hobby ang sport na to ha. Member siya ng Philippine Windsurfing Team. Legit na atleta. Pinaliwanag ko sa kanya ang aking misyon at humingi ako ng tulong. Buti na lang pumayag siyang maglaro kami ng frisbee. Hindi lang pala legit na atleta legit na mabait. Marunong ka ba mag-frisbee? No, hindi ko pa kayo nasusubukan eh. Huwag kang mag-alala kasi pwede ka tang truan. Medyo mahangin dito sa tabing dagat eh. Saan ba pwedeng maglaro nito? Doon, may alam mo. Meron ka? Meron. Tara, Denver. Tara. Ang tawag ng mga windsurfer sa lugar na to ay ang kampo. Dito ang lagayan ng gamit nila at dito rin nila binubuo ang mga windsurfing rig nila. Unahin natin ituro ang basic move sa frisbee, ang paghagis. So ang hawak ay pwedeng ganyan o pwede rin ganito. Kung saan ka mas komportable. Check mo, anong mas komportable sa'yo. Pag babato ka, twist mo yung katawan mo, extend mo yung kamay mo, and then pitik. Pero bago tayo lumayo, turuan mo na kitang sumalaw. Ganito ang tama pagsalo. Tawag dyan, pancake. Nax, feeling frisbee coach lang ako ah. Salo, pancake. Try, pancake. Yun, isa pa. Yan. Ang bilis matuto ng ating atleta. Galing. Pwede na siya maglaro. Oh, Gina. Batuhan lang tayo, saluhan, batuhan. Tapos, kung sinong di makasalo, point nung isa. Tapos, race to 3 points tayo. Game? Sige. Game. G! G. Mukhang chill lang si Denver pero sa unang tira pa lang, Itong frisbee kasi, nasi ko eh. pinatakbo na agad ako. Nang subukan ko naman siya patakbuhin, katawa lang siya. Yan ang sportsman, hindi napipikon. At sa paglalaro namin ng frisbee, Opya. napag-usapan namin ng sport na malapit sa puso niya. Ang windsurfing. 4 na taon ng windsurfer si Denver. Nagsimula siya nung 13 years old pa lamang siya. Sino nagturo sa'yo? Si Coach German Paz. German siya, hindi siya Pinoy? Hindi, German ang pangalan niya. Naisingit ko rin yung joke ko. Ayon pa kay Denver, nahiligan niya ang windsurfing noong panahon ng pandemic dahil daw masaya itong laruin at may thrill. Napamahal ka sa... Okay. 1-1. Ganun. Habang nagkukwentuhan kami, sunod-sunod kami nakapuntos. Sakto lang. Sakto lang. Mm. Ano score? All one. All one? Lalayo mo talaga, ha? Kasi kunyari, paano yung bata? 2-2. Challenges. 3-2.
Nice game, bro. Nice game. Ako, nanalo ako. Pero for sure, pinagbigyan lang ako ni Denver eh. At ayun na nga, natapos na ang aking first mission. Panalo ako. Maraming salamat. Nice. GG, Denver. next game. Ano yun? Uy, mission 1 accomplished. Enjoy ka ba? Enjoy ako. Ako, nag-enjoy ako eh. Kasi hindi ko na malaya na natapos na yung mission dahil ang ganda ng kwentuhan natin. Natuto ko mag-frisbee. At pag naglalaro ka talaga ng sports, nag-e-enjoy ka eh. Oo, talaga. Lalo't bago yan eh. Pero para sa next mission ko, kailangan ko maghanap ng ginto. Sa kaya pwede maghanap ng ginto? Dito. Tara. Tara. Nakakita na ba kayo ng paraiso sa ilalim ng dagat? Kung hindi pa, humanda kayong mapahuwaw sa Verde Island. Ang Verde Island o Isla Verde sa Batangas ay isang global marine biodiversity hotspot at paboritong destinasyon ng mga mahilig sa dagat, diving at nature. Ang karagatan sa paligid ng Isla Verde ay tinatawag na Verde Island Passage. At dito, may makikita kang mga sea creatures na hindi mo makikita kahit saan. May libo-libong species ng isda, corals at iba pang yamang dagat na makikita rito sa loob ng 1.4 million hectares na areang kinakasakupan nito. Katumbas yun ng 10,000 luneta. Ang laki! Kaya naman tinatawag itong center of the center ng marine shorefish biodiversity. Napakalinaw ng tubig dito kaya kitang-kita ang napakaraming marine life. Makikita sa mga dive sites dito ang makukulay na coral gardens at underwater canyons, kung saan nakatira ang milyong-milyong isda, pawikan at iba pang kahangahangang species habang nagda-diving o nagsasnorkel ka. Ang nakakalungkot lang, explorers, nakaharap din ng Isla Verde at Verde Island Passage sa problema ng polusyon. Bukod sa mga single-use plastics na natatagpo ang lumalangoy kasama ng mga isda, apektado rin ang isla sa mga oil spills at iba pang problemang gawa ng mga tao. Kaya pag namamasyal tayo sa dagat, huwag nating sisirain o gagalawin ang mga corals dahil yan ang mga tahanan ng mga isda. At syempre, huwag na rin tayo magtatapon ng basura. Pag nasa pasyalan tayo, huwag maging Juan tamad. Be Juan tama.